Sabay-sabay natin alamin ang mga kaganapan na nangyayari sa ating bansa. Yo, what's up mga kaibigan? This is I2K po again. Ngayon, nandito naman ulit tayo sa channel ni Pinas Trending Now TV. Dito naman ulit tayo magbibigay ng komento at reaksyon. Kaya samahan nyo ako guys. Let's go! Let's go! Si Frank Castro, meron na naman ng drama. Ang sinasabi niya, may illegal, parang si Coco Pimentel. Di ba sinabi niya recently, merong illegal daw na provision sa national, sa GAA, sa General Appropriations Act, na nadagdagan ng 450 billion daw yung budget ng Kamara. Alam nyo, mga Ojero, para sa akin, hindi naman siya illegal, pero ba't ganun kalaki? 450 billion talaga. But anyway, so, ilan lang ba? Ilan ba ang nasa Congress? Let's say, mga 250. O, conservative na lang, para sigurado, 300. 300. Ay, wait. 150 billion. Billion. Divided by 300. Oh, tigwa 1.5 billion sila, kada distrito. Wow! Kasama party list. Di ba? 450 billion yun eh. 450 billion. Tapos, ang sinabi pa ni JV Ejercito, para daw yun sa para daw yung pagkahati-hatian daw yun ng mga congressmen. Para daw sa mga distrito nila. Oh. Wish list. Yun nga, di ba sinabi? Kaya nga nag-post ako ng video last time. Wish list. Wish list ng kongreso nila. Yun, ganun. 1.5 billion talaga. Paano kung maliit lang distrito mo? Sabihin na natin ganun. Hindi ko kasi alam kung ano yung mga proyekto gagawin doon. But anyway, wala namang masama sa program funds. It's just that, ang laki. Ang laki talaga. Sobrang laki. Paano kung maliit lang yung distrito mo? May 1.5 billion. Anong gagawin mo doon? Di ba? Same is true dito sa gustong ipalabas ni Frank Castro. Si Frank Castro talaga, mga Kojero, alam naman natin, dahil makabayan black to at merong dugong komunista. May dugong komunista. May pagkasinungaling talaga. Ito nga. So ito nga yung balita kanina. Sabi, Castro warns provision in budget allowing secret fund transfer by president. Inintriga pa. Secret fund transfer. Ano yan, bangko? Ano yan? Ano yan, bangko? Fund transfer? Parang ganun-ganun lang Parang magpapasa ka lang ng 1,000 sa Gcash Wantimang to si Frank Castro. Ay na, masahin nga natin yung kabalbalan na naman ito ni Frank Castro. Sabi niya, kaya natin. Yun. Sabi niya, ACT Teachers Party List Representative Frank Castro has warned against the possibility of civilian agencies still getting confidential funds as a provision in the newly signed 2024 budget stated that transfers can be done if the president certifies its extreme necessity. Obsessed to, no? Frank Castro, obsessed ka ba sa confidential funds? Ilan na yung naka-file na petition sa Supreme Court? 3 na yung naka-file na petition sa Supreme Court. Meron pang isang decided case. Mamaya pag-uusapan natin decided case na yan. Lahat yun nagre-revolve sa confidential funds. Tapos, nag-iiyak ka pa rin tungkol sa confidential funds? Sinabi na nga ni Bibi Sara, hindi na ako hihingi. Ang kukulit nyo kasi. Parang gano'n. Hindi ka pa rin tumatahimik? Grabe to. Sabi, Castro, just minutes after President Ferdinand Marcos Jr. signed the 2024 GAA into law, mentioned a supposed provision for the contingent funds which gives the chief executive the power to decide which civilian agencies can get the confidential funds. What's new? Walang bago dyan. Walang bago dyan. Dati na nangyayari yan. Dati na yan. Walang bago dyan. Hindi ko pa hinahanap ko kanina yung GAA Hinahanap ko yung 2024, yung signed na 2024 General Appropriations Act. Kasi malamang sa malamang, meron ng PDF copy yun. Tapos, i-upload na lang yun sa Gazette. So, hinanap ko, wala pa yun. Siguro masyado pang maaga kasi kakapirma lang kahapon.
Pero, ayun nga, sabi kasi niya, a special provision for contingent fund, sablay ang probisyong the provision of confidential and intelligence funds to civilian departments and agencies with no mandate to perform security and intelligence-related functions unless the President certifies as to the extreme necessity thereof. So, para sa kanya, para kay Frank Castro, sabi niya, pwede pa rin magkaroon ng confidential funds ang Office of the Vice President. Sabi niya. Sa madaling sabi, pwede magkaroon ng confidential and intelligence funds ang isang ahensyang walang kinalaman sa security at intelligence-related functions. Basta ma-certify lang ng presidente na extreme necessity ito. So, Alam niyo ba tagal kagabi? na yan. Prime time. Frank Castro, sino bang nagko-coach sa'yo bago ka magsalita sa press? Kasi lalo kang nagmumukhang tanga. Lalo kang nagmumukhang eng-eng, Frank Castro. May decided case na yan. Baka sabihin nyo, unconstitutional yan. Unang-una, paano ka nag-arrive sa secret fund transfer? Paano mo nasabi na secret fund transfer na ano yan? Kung ilalagay sa paper bag tapos magkikita kayo sa isang eskinita tapos mapapalitan kayo ng pera? Ano yun? Ganon ka-secret? Ganon ba yun? Parang ginagawa ng mga Chinese pag pumapasok sa Pilipinas, espasol, pastillas. Sir, bakit wala ka sa Christmas party sa Malacanang? Kasi hindi ako connected sa Malacanang. Ano sabi ulit nila? Bayaran daw ako ng Marcos admin, tapos bayaran daw ako ni TP, bayaran daw ako ni kung ano-ano. The evidence speaks for itself. Anyway. Ay, nako. So, yan. Lalo ko nagmumukhang tanga dito. Anong secret transaction? Parang ano yan? Parang parang CIA, ganun, parang spy ang drama. Anong secret fund transfer? Bago ka makapag-fund transfer, kailangan mo ng approval ng presidente. Kailangan mo ng approval ng Department of Budget and Management. Kailangan mo ng approval ng ahensya. Paano naging secret? Yan? Balikan natin ha. Ilang beses ko na pinapakita to. Pero pinapaulit-ulit nila nila Frank Castro Pero kaya ulit-ulitin ko rin. Papakita ko lang ha. Kasi saan daw kukunin? Contingent fund. Okay? Contingent fund. Kung maalala nyo, teka, hindi ko na ilagay pala dito. Kaya gigil yan si Frank Castro na yan. Kasi, wait lang pakita ko sa inyo. Kasi nitong ito kasing ini-issue nila kay VP Sara nitong nakaraan. Tungkol dyan sa contingent funds na yan. Tungkol dyan sa contingent funds na yan. Kasi, last year, 2022, ito kasi, sabi, Office of the Executive Secretary cites legal basis in releasing 221.424 million confidential fund for VP Duterte's office. Diyan sila natatakot yung Makabayan Black. Kasi kapag sinertify ni presidente na okay, nakita ko yung gusto mong lagyan ng budget, nakita ng DBM, tapos kahit kahit ikaw ay civilian agency, which by the way it's a lie. Kasinungalingan po yung sinasabi nila Frank Castro na hindi pwedeng bigyan ng intelligence, ng confidential funds ang civilian departments. That's a lie. Kung pupuntahan nyo po yung DBM Circular 2015, nakasulat ho doon na pwedeng makakuha ng confidential funds, hindi intelligence confidential funds ang civilian agencies kapag sila ay may mga proyekto na related sa security. Eto na. Kasi etong 2022, for the 2023 budget, naglabas po ang presidente sa opisina ni VP Sara kasi nag-request siya ng budget walang line item for confidential funds sa budget na ginawa ni Leni Robredo. Kasi nga naman, kakaupo lang ni Leni Robredo noong 2022. So yung budget para sa 2023, si Leni Robredo ang gumawa, hindi si VP Sara. Nung nahalal si VP Sara noong 2022, wala siyang choice kung hindi sundin yung nakasulat sa budget. May mga proyekto siya na kailangan niya ng confidential funds, o di humingi siya sa presidente. Si presidente naman sabi, sige, walang problema, bibigyan ka ng budget. O ayan, binigyan ng budget. Saan kinuha yung budget? Kinuha yan sa contingent funds. Ayan 2022 contingent funds. Kaya dun sa mga hardcore loyalista dyan na medyo aanga-anga na sinasabi nila na ang ginawa dong transfer ni presidente ay illegal, wala. Ewan ko sa inyo ba't yung tinawag sarili nyo mga loyalista kayo. Kasi hindi siya, number one, hindi siya illegal. Pangalawa, walang ginawang mali si presidente. Pangatlo, pinapatigos mo talaga ang Marcos? Alam ko ba mga hardcore kayo? Anyway.
Ay, nako. So, eto. Kinuha kasi yan sa 2022 contingent fund. Ayun, sila mismo nagsabi. Office of the Executive Secretary yan. Si former Chief Justice na ngayon na Executive Secretary, Lucas Bersame. The release was done pursuant to Special Provision Number 1 under Fiscal Year 2022 Contingent Fund. Under Special Provision Number 1, the President is authorized to approve releases to cover funding requirements of new or urgent activities of national government agencies, among others, that needs to be implemented during the year. Ano yung pinagbasihan? Yung special provision na nakasulat sa contingent fund. Yan. Nakasulat kasi doon, ang sabi, kapag merong new or urgent programs na kailangan pondohan at naisip ng presidente na okay, pwede nga kailangan pondohan to. O di, bigyan ng pondo yan. Bigyan ng pondo yan. Si Frank. At yun nga po mga kaibigan, dito po nagtatapos ang ating reaction video. Muli ako po si I2K ng Sundalo ng Dunggalo. Maraming salamat sa patuloy na pagsuporta. Yeah, peace out.